Hindi lang po 250, 268.3 billion ang nakalagay sa flood control. Kami, hindi namin ito alam na ganito kalaki ang ating flood control projects. Pero sa pinaglalaanan po natin ng pondo ng DPWH, kayo po ang nag-identify dito. 12 sa mga probinsya, wala po dito sa top 20 provinces. Ano bang basis ninyo sa identification? Dapat po ang uunahin dito, yung mga pinaka-nangangailangan ng flood control project. Yan po ay tingin ko ay common sense, Honorable Minority Leader. Bakit nasa flood control tayong lahat? Anong maganda dito? It's very simple. Tingnan nyo lang. Nawala yung big ticket projects at nagsusulputan na parang kabuti yung maliliit na project. In other words, gichap-chap yung ODA, foreign funded projects, pumunta sa maliliit na mga proyekto. So, sino ang members ng Chap-Chap Gang dito? Did Secretary Bunuan reported this to the President? Kasi kung 2024 pa lang, na zero na yung ODA, sana hindi na mangyari yung 2025. Sayang wala si Secretary Bunuan. I'm going to ask him sana dito. For so long, parang nawawala na ng yung mga tao natin kasi iniisip nila, wala na yung tiwala niya sa gobyerno. Pag may mga projects ng gobyerno, lagi nilang iniisip, nagkapera na naman. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, unang utos ni President BBM, tinuro na mastermind na paamin na DPWH na iyak si Diskaya. Ayon sa nakalap nating impormasyon, nakipagsagutan si Secretary Vince Dizon sa mga congressman patungkol sa kung paano napupunta sa mga kontraktor at senador ang budget. Grabe ang unang utos ni President BBM, tinuro na mastermind na paamin na DPWH na iyak si Diskaya. Tara, panoorin natin. We would like to first recognize the Minority Leader, Marcelino Lebanan. You have the floor, sir. Maraming salamat po, Madam Chair. Ang ating pong mahal na sekretary hindi nag-present ng budget dito at parang apologetic na siya sa ginawang budget ng DPWH. Pero kami po ay natasan magtanong, kaya ito pa rin ang itatanong namin. Po ba? So, sa akin tingin po, ang buong budget natin ay 6.793 trillion na ipinasa sa atin ng DBCC, ng ating Executive Department. At sa 6.7 trillion na ito, 880.01 billion ang pondo ng DPWH. Tama po ba? Tama po, Minority Leader, tama po. At sa 880.01 billion, ang nababasa po namin na flood control projects ay umaabot ng 250.8 billion. Tama po ba? Tama po. Representing 32.3% of your budget. Ito po yun. 32.3% of your budget nasa flood control. Alam niyo, masaya po kami na inilabas ito ng ating Pangulo kasi kahit kami, hindi namin ito alam na ganito kalaki ang ating flood control projects. 32.3%. At unfortunately, ito yung pinaglalaanan ng malaking pondo ng ating bansa pero hindi natatapos ang ating baha. Nandyan pa rin ang ating baha. Aware po ba kayo sa top 20 flood-prone provinces sa ating bansa? Based sa ating geohazard mapping and assessment? Tama po ba? Alam nyo, may kasabihan ni Edward A. Murphy Jr., American Aerospace Space Engineer sa California, ang sinabi, anything that can go wrong will go wrong. Dito na po tayo nagsisimula, magkamali. Dahil yung mga binabahang probinsya ay hindi natin tinatamaan. Anong binabahang probinsya natin? Number 1, Maguindanao, 158 hectares. Number 2, Cagayan, 135.6 hectares. Number 3, Pangasinan. Number 4, Isabela. Number 5, Nueva Ecija. Number 6, Palawan. Number 7, Pampanga. Number 8, Agusan del Sur. Number 9, Zamboanga del Sur. Number 10, Iloilo. Number 11, North Cotabato.
Number 12, Leyte. Number 13, Bulacan. Number 14, Northern Samar. Number 15, Tarlac. Number 16, Capiz. Zambales, Davao del Norte, Camarines Sur, and Western Samar. Ito po yung ating top 20 flood control provinces na talagang binabaha. Pero sa pinaglalaanan po natin ng pondo ng DPWH, kayo po ang nag-identify dito. Nasa NEP po natin at nasa isumbong sa Pangulo po ito. 12 sa mga probinsya, wala po dito sa top 20 provinces. Ano bang basis ninyo sa identification? Kaya, mahal na Secretary, kailangan itong pag-aralan dahil mananalo lang po tayo dito pang maganda ang ating planning. Alam nyo, 2019, Secretary, napapansin ko sa aking probinsya sa Eastern Samar, sa bayan ko, San Rafael na barangay, Taft, Eastern Samar, may nagsulputan mga proyekto. Una, yung mga rock netting. 3 billion, hindi namin maintindihan sa Eastern Samar. Hindi naman naglalandslide, hard rock, pero 3 billion ang inilagay. At may mga flood control projects po kami na nakikita namin. Ngayon pa lang nagsulputan, isa sa Hernani, barangay ng Hernani ng Suong, at saka isa sa barangay ng Llorente. Ngayon pa lang sinimulan, 2024 budget. At ang nakikita namin ay malaki ang accomplishment na inire-report at actually nag-mobilize pa lang. In preparation, pag malaki ang accomplishment, pag wala nang nakakatingin, tingnan nyo po, baka ito na yung magiging ghost projects, kukubrahin na yung 100%. Malaki ang problema namin sa aming mga seawall, Secretary. Maraming tinatamaan ng super typhoon. Yung mga Pacific towns, hindi namin maintindihan, hindi na-prioritize yung seawall, pero nasa river controls pa natin. Kailangan i-rationalize natin ang paggamit ng ating pondo. At kailangan managot ang dapat managot po dito sa paglustay ng kaban ng bayan. Maraming salamat po. Minority Leader, Honorable Minority Leader, maraming salamat po. Agree po ako sa lahat ng sinabi ninyo. Kung meron man pong flood control projects, dapat po ang uunahin dito yung mga pinaka-nangangailangan ng flood control project. Yan po ay tingin ko ay common sense, Honorable Minority Leader. Kaya po ang gagawin po natin, kasama po dito sa ating pag-review at pag-repaso, isa sa mga pinakamalaki nating priority ay ang pag-repaso ng flood control budget. Napakalaki po nito. Mahigit 30% ng 880 billion budget ng DPWH ay nasa flood control. In fact, Madam Chair, sa pinakita po sa aking numero, hindi lang po 250, 268.3 billion ang nakalagay sa flood control. So ito po talaga kailangan rebisahin, repasuhin. We have to put rhyme and reason. We have to put order in allocating the precious funds of our people. And it will start, obviously, with science, as mentioned by Chair Mika earlier. Kailangan po science-based ito. Hindi ito po pwedeng kung saan-saan na lang po kinukuha ang mga numero at kung saan-saan na lang po ginagagay. Kailangan po ilalagay ito base sa siyensya. Kaya po, makakaasa po kayo, Honorable Minority Leader, gagawin po natin yan sa ating pagre-repaso at pagre-review nitong budget ng DPWH. With the indulgence of the body, we will allow the Minority Leader to field an additional question. Go ahead po, ML. Maraming salamat po, Madam Chair. Further observation po, Secretary. Sa 880 billion ng DPWH, 300 ang nakukompute ko yung dinidecide, ina-identify ng districts
ay umaabot ng 381 billion. On the assumption na 1.5 billion per district ang ating allocation. Ibig sabihin, 499 billion ito yung nasa budget ng DPWH less sa inyong maintenance and operating expenses at saka personnel services. Bawasan ito ng 32.3% sa flood control, 249 na lang billion at may nakatago pa yung information sa akin ng ating Vice Chair ng Appropriations. May nakatago pa 100 billion sa flood control. Ibig sabihin, umaabot tayo ng mga 350 billion. Kaya po, ito ang reason na walang magandang maintenance ang ating Maharlika Highway. Yung mga existing roads natin na kailangan natin ayusin. Kasi nasa lahat na ng flood control ang ating pondo. Kahit yung mga magagandang proyekto na pwede natin gamitin ang pera, katulad ng paggawa ng Sorsogon Northern Samar Bridge, ng Southern Leyte at Mindanao Bridge, ito na pwede na natin gamitin. Bakit nasa flood control tayong lahat? Anong maganda dito? Dapat matuto na tayong magplano ng maayos. Pasensyahan niyo po ako, Secretary. Nararanasan po namin lahat ang mga ito at kami po nagagalak na inilabas po ito ng ating mahal na Pangulo para maayos ang pondo ng DPWH sa ating bansa. Your comments, Secretary. Maraming salamat po, Honorable Minority Leader. Again, tama po kayo. No, marami pong mga proyekto na dapat i-prioritize at yun po ang pipilitin nating gawin. No? Dito sa pagrepaso natin, kung hindi naman kinakailangan yung ibang mga flood control project, pwede po yang magamit sa ibang mga project tulad ng pag-maintain ng Maharlika Highway, yung ating backbone, nationwide backbone, at iba pang mga proyekto tulad ng ating mga tulay. Ano po ito? Ito po ang gagawin natin at nagpapasalamat po tayo ulit sa ating Honorable Minority Leader at sa ibang member ng komite sa pagpo-point out nitong mga importanteng mga issue na ito dito sa 2026 budget ng DPWH. Salamat po. Maraming salamat po, mahal na Secretary, at maraming salamat po sa ating chairperson, sa inyong lahat. Thank you po. Thank you very much, Minority Leader Marcelino Libanan. We'll now move to our next interpellator from the part of the Independent, Representative Isidro Ungab. You have the floor, sir. Thank you. Thank you, Madam Chair. I have a question to DPWH. Perhaps Secretary Vince could delegate this to one of his deputies, considering that bago pa siya nakaupo. My question is this. What happened, anong nangyari sa big ticket, high impact flood control projects that were funded by ODA? They were lodged under the Foreign Assisted Projects or FAPs. I think this was presented in the 2024 budget and 2025 budget. Can you give me an explanation or clarification on that? Kasi malaki to, malalaki to. I understand that the foreign creditors here are JICA, Asian Development Bank, World Bank, IBRD, Asian Infrastructure Investment Bank, Korea Economic Cooperation Development Fund, and the government of China. Pag na-approve na kasi yan, yung mahaba yung proseso. Very, very technical. Kompleto yan. Feasibility study, everything. Pumasa na ito sa DBCC, pumasa na sa Monetary Board. At saka meron ng sovereign guarantee. Anong nangyari? Please clarify, Your Honor. Mr. Chairman, Honorable Sid Ungab, if I may just ask Undersecretary Emil Sidain, who is in charge of our foreign assisted projects, to respond. Good morning, Madam Chair, Your Honors. Relative to the ODA or foreign funded projects, which are actually the high impact
projects, this has been actually implemented, Madam Chair, Your Honors, in most of our yearly implementations since the past administrations until now. But it goes through the process of approval from the NEDA, previously with NEDA, passing through the ICC Technical Board, then once it goes up to ICC Cabinet Committee, all the way to the NEDA Board. And until now, Mr. Chair, all these flagship projects goes to the proper vetting of all the line agencies for review. With regards to flood control, most of these projects, especially the big ticket projects, goes also to the detailed master plan and feasibility studies before this can be submitted to the NEDA or the DepDep for proper review. And with this, Mr. Chair, once it goes through the approval, the lending institution, if this is actually with JICA, World Bank, ADB, or Korean Exim Bank, the appraisal mission has to come to the Philippines for a more rigid evaluations of the same. So, napakasinsinan po ang review, but isang importante po dito that we have to recognize, the NEDA ICC has to evaluate the projects on a threshold that all projects that should be funded through foreign should go a threshold passing the 10% economic internal rate of return. Meaning if the IR is low, there could be no ROI or impact to the government and to the public. So isa po yun din na tinitignan po ng ating mahal na Pangulo once it reaches the EDC, the Executive Development Council, all these projects can really give a high boost to the economic development of the country. Now, Mr. Chair, with regards to the funding, we got actually funds as early as 2022, 23, a very minimal budget compared to the NEP that was actually foreseen for release. Bumababa po siya doon sa expected. And what is more worse, last year, 2024, we received a zero budget from the GAA. May dumating naman po ito, pero these are actually more on the unprogrammed budget. So meaning, wala po siya sa priority as to budgeting, and the unprogrammed normally comes out on the third and fourth quarter. So the effect for the insufficiency of funds or the lack of funds from the program line items of these flagship projects can eventually result into a slowdown of implementation, the suspension or delay also on the procurement kasi wala po katayong CAF for the certificate of ability of funds, so you cannot proceed with the bidding. And more worse, it can also generate a commitment fee because all loans are given a prescribed timeline, and this timeline, inclusive of the funding and as well as the component by project implementation, should be properly approved and implemented by the line agency, which is DPWS. So kung bitin po yung pondo, we always drag it to a more delay, more timelines that are necessary to complete the whole projects. Yung po ang problema namin. That's why in the next year budget, we would like to get the most exact NEP as actually been proposed in the DPWH for 2026 po. Thank you po. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I would like to simplify what really happened. The transformation of those ODA-funded projects in 2024 and 2025. I have here the 4 books of the budget books. Ang tawag ko nito noong araw, ang 4 na libro ng APRO. Sa 2024 National Expenditure Program, pumasok yung ODA. 21.6 billion. Nandito, ginagyan ko ng tag. 11 projects. Pagdating sa GAB 1, General Appropriation Bill, white book with red letterings, pumasok din, fitful copy, 11 projects, 21.6 billion. Pagdating sa GAB 3, third reading dito sa House of Representatives, binawasan ng 5.4 billion, ang naiwan 16.1 billion. So sa House of Representatives pa lang, binawasan na yung ODA. And
You know what happened pagdating sa GAA. Pagdating sa GAA, this is now the product of both the Senate, the House of Representatives, at saka sa BICAM. Zero kinatay yung buong ODA. Nakakahiya sa ating mga foreign creditors. Punta naman tayo sa 2025. Ito yung ginawa. As is, yung proposal, National Expenditure Program, 11 projects, foreign funded, 11 total of 27.5 billion nandito. Nilagyan ko ng marker. GAB 1, first reading, faithful copy. Nandito yung 11 projects. Total of 27.5 billion. Third reading, House of Representatives. Binawasan ng 18.6 billion, ang naiwan 8.9 billion na lang. ODA funded ito. May approved loan na sa mga foreign creditors. GAA 2025. In fairness to the other house, to the Senate, binalik nila yung 300 million. So yung 8.9 na naiwan dito sa House, naging 9.2 billion. Walang binawas pagdating sa Senado, pero ang overall total, ang nabawas is 67% of the flood control budget, which are big ticket. Pag sinabing big ticket, malalaki ito. These are the, kumbaga, super highway. Dito dadalo yung maliliit. So what happened to the ODA projects? It's very simple. Tingnan nyo lang. Nawala yung big ticket projects at nagsusulputan na parang kabuti yung maliliit na projects. Makita nyo yan sa budget. In other words, gichap-chap yung ODA foreign funded projects pumunta sa maliliit na mga proyekto. So, sino ang members ng chap-chap gang dito? So, I have 3 questions for DPWH. First question ko, kung natuloy sana itong mga proyekto, 2 taon yung 2024 zero budget, reduced by 67%. Please wind up, Honorable Sir. These are very important questions, Your Honor. The public should know this. First question ko, kung natuloy itana itong mga proyekto na ito, could have this help solve the problems in Metro Manila? Kasi nandito yung Metro Manila Flood Control Project at saka yung Pasig Marikina Channel Improvement. Second, sayang wala si Secretary Bunuan. I'm going to ask him sana dito. Did Secretary Bunuan reported this to the President? Kasi kung 2024 pa lang, na zero na yung ODA, sana hindi na mangyari yung 2025. Di ba? Last question para sa DPWH. Can we still avail of those loans? Kasi nagbayad na tayo ng commitment fee. So, Secretary Vince Dizon, I know you are a finance guy also. Sayang yung long term, kaya nga malalaki yun, big ticket, long term project. Saka ito may study talaga, kumpleto. Pwede ba natin i-reavail yun? At saka yung maliliit na project, yun na lang gawin nating Government of the Philippines counterpart. I hope we can do that. So, yun po, yun lang po ang matanong ko. Sana meron pa akong isang question, hindi ko na lang idagdag. Let's hear from DPWH, Madam Chair. Thank you very much, Honorable Sid Ungab. Sir, tama po kayo, no? Napaka-importante po ng ating mga flagship projects, no? Gago na po yung mga foreign funded projects, no? Dahil po hindi po pwedeng madigay ito. Dahil ang mga digay may kaakibat na dagdag na babayarin at meron din kaakibat na dagdag na utang. Kaya po talagang priority po yan. At pipilitin po namin, no, na siguraduhin na makahabol tayo ngayong 2026 dito po sa ating mga foreign assisted projects. Kamukha po ng Davao Summer Bridge, halimbawa. No, kamukha po ng mga bridges natin dito sa Metro Manila. Meron din pong flood control na foreign assisted project dito sa Metro Manila at sa ibang mga lugar. So,
Makakaasa po kayo na pipilit po namin i-preserve at kung kaya po, talaga pong pataasin pa ang appropriation natin para sa mga foreign assisted projects natin for 2026. Thank you. Yung dalawang question, kahit later nyo na lang sagutin. Thank you, thank you. The next interpellator from the majority, Honorable Adrian Amatong. Thank you very much, Mr. Chair. To Secretary Vince Dizon and to the entire DPWH organization, good morning. And thank you very much, Secretary, for accepting the challenge. It is a tall challenge, but I hope you are up to it because we need the reforms na isinusulong mo. We will support you as much as we can. Sana nga po ay umabot sa baba yung reforms na sinusulong mo kasi for so long parang nawawalan na ng yung mga tao natin kasi iniisip nila nawala na yung tiwala niya sa gobyerno. Pag may mga projects ng gobyerno, lagi nilang iniisip. Nagkapera na naman. So hopefully, ito pong mga points ko, number one, gusto ko lang po sana lagyan natin ng konting sense the way we spend our government money. Number one, lagi ko nirereklamo yung pag nagbabudget yung DPWH, yung panay, kung ano yung gusto nila, lagyan, yun, as against kung ano yung kailangan ng mga constituents natin sa baba. Halimbawa po sa akin, sa distrito ko, District 3 ng Zamboanga del Norte, ang dami pong mga nangangailangan na infrastructure projects, DPWH bilang number 1 sa mga infrastructure, lagi ko pong hinihiling na unahin yung mga kailangan at hinihingi ng mga constituents. Kaya lang, ang mas inuuna pa, yung sabi nga kanina, rock netting, yung widening, yung ano. Tapos kung titingnan yung sa kalsada ko, puting-puti yung National Highway, pero yung papasok naman, wala halos na mga kalsada. Ang daming kulang. That is why our province remains one of the poorest provinces because hindi naman natin pwedeng itulad yun sa mga urban areas na puro highway lang. Kaya nga po natuwa ako at medyo may nabago ngayon. Yung favorite na flood control, medyo, so, wag na munang flood control, ilagay na sa ibang projects. Kaya sabi ko, okay to. Yung mga kailangan namin ng mga kalsada, kasi naman po, hindi naman, sa DA kasi, konti lang ang budget for farm-to-market roads. Kaya nga po, hiniling ko ngayon sa DPWH, ngayon nga siguro yung pinakamaraming kalsadang papasok na naibigay, kasi nga tinanggal yung flood control, di okay po. So sana po taon-taon ganon kung ano yung kailangan ng mga tao. Kasi ulitin ko yung sinabi ko sa DE ko, sabi ko, hindi naman yan pera ng DPWH pera ng taong bayan. So dapat ang masusunod yung kailangan ng taong bayan. Di ba po, Secretary? I fully agree po, Congressman. I fully agree. At yun po ang pipilitin natin gawin. Second point ko po, matagal nang sinasabi ng mga taong bayan, ang dami po mga kalsada na sementado na, ginigiba. Tumawa kayo kasi I'm sure you agree with that. Ginigiba, tapos sinisemento uli. Samantalang tuwing nakikita namin yung kami sa probinsya namin, sumasakit yung dibdib namin. Bakit? Ang dami naming kalsada na hindi pa nga na semento So yung iba, nagpapalit na ng semento, maayos pa naman. Ang laging sinasagot ng taga DPWH is that nakaprogram na kasi yan. Di ba po ang program naman, tao naman ang gumagawa, di pwede ring baguhin ng tao na naaangkop sa pangangailangan ng mga taong bayan. Di ba po? Secretary, hopefully, malagyan natin ng konting sense ang DPWH ngayon, yung hindi kailangan palitan, huwag na muna nating palitan. Mr. Chair, tama po yun. Natawa po talaga ako doon dahil tayo naman po bumabiyahe all over at nakikita din po natin yun gagi-gagi. No? At makakaasa po kayo na yun ang gagawin natin. In fact po, ang Pangulo po natin ay nakipagpulong nung nakaraang ilang araw sa League of Provinces. At yung mga governors din po natin, yun po ang hiniling. Na dapat naman po ang governors, ang probinsya, ang LGU ay dapat involved dito sa mga proyektong to. Unfortunately po, mukhang tinanggal po nitong mga nakaraang taon ang involvement. At yun po ang inutos po sa akin, specifically ng Pangulo, kailangan po ibalik ang local participation dito sa mga proyekto natin. Para tama ho kayo, kung ano po ang kailangan ng probinsya, ng syudad,
ng municipality, ng district, yun po ang dapat gawin ng DPWH. Tapos last point ko po, Secretary, minsan kasi hindi ko rin maintindihan how we allocate our budget. I'm sure politics plays a role also, but sana po, total, nabigyan naman kayo ng malaking authority ng ating presidente at mataas ang kanyang tiwala sa inyo. Sana kahit paano ma-manage natin, kasi hindi ko maintindihan minsan ang nangangailangan ng mga probinsya at mga distrito nahuhuli pa doon sa budget allocation. Naintindihan ko na meron medyo malapit sa dibdib, malapit sa loob ng mga position na nasa nandyan. Pero sana po kahit paano, halimbawa po sa amin, sa Zamboanga del Norte, sa 3rd District, nung nasimento na lahat ng national highway sa buong Mindanao halos, kami yung huling-huli. Ay, maniwala kahit hindi, meron pa nga maliliit na portion sa amin ngayon na ngayon pa lang nasisimento. Tapos pagdating tingin natin sa budget, mababa na naman tayo, samantalang yung iba times 4, times 5, times 6, times 7, times 10. So while I understand there is politics involved, but baka naman pwedeng bawas-bawasan yung politics at total, malaki naman ang tiwala sa inyo at medyo brasuhin natin na maging fair naman tayo. Total, hindi naman to pera ng congressman, pera naman to ng taong bayan, so dapat nakikinabang ang taong bayan. Thank you very much po. Opo, Mr. Chair, tama po kayo. In fact, natawa din po ako doon dahil nung tinanong ko din po yung tanong ninyo, hindi ko din po naintindihan yung formula ng pag-allocate. Pero makakaasa po kayo na gagawan po natin ng paraan. Hindi po ito magiging perpekto, pero dapat naman po maging mas equitable, no, para dun sa ating mga distrito, probinsya na mas nangangailangan. So, pipilitin po natin, no, na i-minimize po ang subjectivity, ang discretion, para naman po masigurado natin na kung sino mga nangangailangan, yun po ang makakakuha ng budget. Salamat po. Maraming salamat po, Secretary. I wish you well on behalf of my constituents. We hope you succeed because if you succeed, magbe-benefit po yung mga taong bayan. Maraming salamat po. Good morning. Thank you, thank you. Next is from the minority, Senior Deputy Minority Leader Igay Eresi. Thank you, Madam Chair. Good morning sa DPWH family at sa ating bagong Secretary, Secretary Vince Dizon. I think there's no better choice than Secretary Vince Dizon. Sa pagkakakilala ko ay mabilis at maliwanag ang kaisipan. Parang napapanood kong cartoon character noon, parang si Speedy Gonzales. Kahit saan, he is everywhere. Kaya congratulations and good luck. Yung line of questioning ko ay para makatulong po sa inyo. Una, nasaan na po si Yusek Robert Bernardo? Sa pagkakaalam ko po, nung lumabas itong issue na ito, ay siya po yung supervising Yusek for many areas na questionable, like Mindoro and Bulacan. Ako po'y sinabihan ngayon na wala na po si Yusek Robert Bernardo sa organisasyon. Siya po'y umalis noong August 15. So, hindi na po siya kasama sa organisasyon ng DPWH. Umalis po siya by way of resignation? Retirement po ang pagkakasabi sa akin. Retirement po ang pagkakasabi sa akin. Retirement. Yun po ang information na sinabi sa akin. Siya daw po ay nag-avail ng early retirement. Yun po ang information natin ngayon, Mr. Chairman. Sa internal investigation po ba ng DPW, hindi na po matutuloy yung internal investigation? Ito po ay kinahinto na po natin pagkatapos pong nag-anunsyo ang ating Pangulo ng pagtatayo ng isang independent commission. So, at tingin ko po, mas maganda po yun na iba ang mag-iimbestiga sa DPWH at hindi niya iimbestigahan ng kanyang sarili. So, yun po ang, wala na po yung internal investigation task force na yun. Salamat po. Ito naman po sa gagawin yung overhaul, review ng budget. Ano po yung magiging parameters? Kasi po nakikita ko, lalo na kung may public participation, community participation, stakeholders participation, napakatagal na panahon ito. Kung bababa ka mismo dun sa
engineering district level. Paano po natin malalaman kung yung mga nailagay na mga items doon? For example, in my district, nung ni-review ko, yung nakalagay sa NEP, merong mga street lights sa EDSA. Sabi ko, magiging ghost project lang to. Pipinturahan lang yung mga nakahambalang na street lights sa EDSA. Sisingilin na ito. So, paano po hihimayin ng yung mga ganitong detalye? Considering that we have a very limited time para po maaprobahan yung ating National Expenditures Program. Tingin ko po, dahil nga po limitado ang ating oras, kailangan po talaga magsisimula tayo dun sa unang-una, yung mga proyekto na na-point out at na-point out ng mga members of Congress na either completed, na pinondohan pa rin, yung mga double counting, at ibang pang mga mali sa budget. Kailangan po yon ay immediately tanggalin. Ikalawa po, kailangan po talaga nating repasuhin ng mabuti yung 268.3 billion na flood control budget. Yan po ay kailangan po talaga nating, tingin ko, kailangan po talaga nating bawasan without compromising yung mga area po na nangangailangan naman po talaga. Kasi po, tingin ko, dito sa nakikita natin ngayon, na mga inimplement na flood control nung mga nakaraang taon, marami pong kailangang ayusin at linisin. At tingin ko po, hindi dapat magdagdag pa dyan kung hindi naman kinakailangan. So tingin ko po, malaki pong pagbaba ang dapat na mangyari dito sa flood control budget na ito. At titignan po din natin sa katulong ng ating mga opisyales at yung pong team na papasok, kailangan po nating kilatisin. Although, tama po kayo, Mr. Chairman, na wala tayong oras na talagang 20,000 po, I was informed, 20,000 po ang proyekto ng DPWH nationwide. 20,000. Tingin ko po, wala po tayong panahon na pusisiin at isa-isahin yon. Pero, tingin ko naman po, magagaman natin kung ano yung mga hindi kailangan, kung ano yung mga duplication, kung ano yung mga completed na pinondon pa ulit. At kagaya ng sinabi nyo po, yung obvious na mapupunta lang kung saan-saan ang pondo ng mga kababayan natin. Yun po ang pipilitin natin gawin given the limited timeline na ibibigay po sa atin ng ating komite. Subalit, nakikita po natin na talaga naman, noong mga nakaraan, pinaprioritize yung mga proyekto na talagang malaki ang tongpats. Kaya pinaprioritize. Pero hindi nabibigyan ng pondo yung kailangan-kailangan. Sa pagre-repaso po sana natin dito sa budget na ito, alisin na natin yung malaki ang tongpats na hindi naman kailangan. Subalit, huwag naman tayong matakot nalagyan ng pondo yung may mga pangangailangan kahit ito po ay flood control project. For example, in Metro Manila. At yan po ang ikinagalit ng Pangulo. Yung paghihirap ng mga kababayan natin na talagang binabaha, na apektuhan yung kanilang buhay. Dito po sa Metro Manila po, there are 260 plus waterways na for almost 10 years, hindi ginagalaw ng DPWH at ng MMDA. Sa statistics, mga 40% lang po ng mga solid waste yung nakukuha sa ating mga waterways. Kaya yung carrying capacity ng mga, lalo na yung mga natural waterways, wala na po. Kaya bumabaha. Kung i-dredge nyo po yung mga waterways na yan, yung mga tributaries ng Pasig River, Marikina River, baka makakuha po kayo dyan ng 100 million tons of solid waste, mga burak, at kung mapipre natin yung mga waterways na ito, mababawasan po at least 50% yung baha sa Metro Manila. Ayon po yan sa pag-aaral ng JICA at ng World Bank. At nagtataka ko,
bakit takot na takot ang DPWH na magkaroon ng contracted dredging program sa mga waterways natin. Hindi naman kaya ng DPWH, hindi naman kaya ng absorptive capacity ng DPWH at ng MMDA yung dredging. Sa ngayon po, patsi-patsi lang ang dredging. Kung saan may reklamo, doon magde-dredge. Palipat-lipat lang yung mga bara ng ating waterways. So, ito po yung malaking problema na napakadali na bigyan ng solusyon. If we will dredge the waterways in Metro Manila, next year po, bawas na ng 50% yung baha sa Metro Manila. Dapat hindi tayo matakot. Dahil may problema sa flood control, ang magiging natural reaction ba natin ay wag na tayo mag-flood control? Yun po yung aking suggestion sa inyo ngayon. Mr. Chair, tama po lahat. No? Unang-una po, na-mention na rin niyo po kanina, yung mga proyektong siguro medyo matataas ang tongpats. Ina-assure ko po kayo na, halimbawa, yung pong mga rock netting, yan po, sinabihan ko na po talaga, kailangan tanggalin po yan. No? Kailangan po tanggalin yung mga ibang proyekto na katulad ng mga bagong mga streetlight na madali pong dayain. Pero ito pong dredging na sinabi nyo, 100% po akong agree sa inyo, Mr. Chair. In fact, ito na po rin ang sinabi ni Mr. Ramon Ang nung nag-offer siya na siya na ang gagasta. At ang kanyang solusyon lang ay simple. I-dredge natin, linisin natin ang lahat ng waterways sa NCR. At siya po ay nakakasigurado na kung hindi man mawawala, mababawasan substantially ang baha sa Metro Manila. Yan po ay gagawin natin, Mr. Chair. At yung pong mga hindi kinakailangan na proyekto na unfortunately pinagkakakitaan lang, yan po ang mga unang-una nating tatanggalin. There seems to be a disconnect between the function of the MMDA and the DPWH when it comes to the National Capital Region. Ano po kaya yung pwede natin gawin upang sa ganun ay magkaroon ng synergy yung effort ng MMDA at ng DPWH pagdating po sa flood control sa Metro Manila? Mr. Chair, please allow me a few seconds to just confer. Mr. Chairman, unang-una po, I was just informed by Undersecretary Sidain na meron pong ongoing na flood control master plan ang NCR. Ito po ay funded ng Asian Development Bank at ng JICA jointly. Yan po ay nagsimula na ngayong taon at matatapos po sa susunod na taon. No? Ito po tingin ko dito tayo dapat magsimula. Dahil napansin ko po unang-una, marami po dito sa mga proyekto ng DPWH ay hindi po base sa isang malawakang plano. Hindi, tingin ko po mali ito. No? At ito na rin po ang kadahilanan kung bakit ang wala tayong parang nakikitang rhyme and reason dito sa mga iba't ibang mga proyekto na ini-execute at ini-implement ng DPWH. Unang-una po yon. Ikalawa po, ako po ay closely in touch kay Chairman Don Artes ng MMDA. Tingin ko po, kailangan pong magtulungan ng DPWH at ng MMDA dahil hindi po kakayanin ng isang ahensya lang ang massive na pagsasaayos ng mga waterways ng NCR para lang maibsan natin ng konti, kahit konti man lang, yung pagbabaha sa NCR. Kailangan po ng tulong ng MMDA, ng local government units, at tingin ko po pati po ang private sector. Kailangan tumulong na rin dito. At napakaganda man po at kahit ang private sector ay nag-o-offer po mismo na tumulong sa pag-manage ng baha sa NCR. Pero ang sa aking pagkakaalam po is ang flood control projects. No? Hindi po dredging, Mr. Chairman, kundi yung flood control projects, yung mga pumping station, mga iba pang mga flood control assets sa Metro Manila, yan po ay minamanage po at ino-operate ng MMDA.
ang DPWH po ay hindi nag-ooperate. Meron pong mga flood control projects na ginagawa ang DPWH sa ibang mga syudad sa NCR, pero ito po ay pagkatapos ng pag na-complete na po ang mga ito po ay ginilipat para i-operate at i-maintain ng MMDA. Tama naman po yon sa aking tingin dahil wala naman po talagang capacity ang DPWH na mag-operate at mag-maintain ng mga asset na ito. Last question. Thank you, Mr. Chair. Alam niyo po, nakita ko na isang malaking naging problema nitong mga flood control projects, lalo na sa mga malalaking ilog. Hinahati-hati po yung amount. Kahit na isang ilog, hinahati-hati, 150,000, 150,000, 100,000, para kung sa ganun po, pumasok sa engineering district lamang. Na dapat sana ito ay ang capability would require a regional or even a central office supervision. Kaya po ang tanong ko, siguro po dapat yung mga malalaking proyekto ay meron pong environmental compliance certificate upang sa ganon ay maging ma-rationalize naman natin yung mga flood control program dun sa mga major river basin. Opo. Again, Mr. Chair, ang problema po talaga dito is kawalan ng plano. So, ang mga districts, talaga pong, dahil walang plano, nagkakanya-kanya po talaga. No? Kanya-kanya pong gawa. No? Na, lalo na po sa Metro Manila, medyo mahirap po yun. Dahil ang mga distrito po at mga syudad, dikit-dikit, contiguous po yan at very, po yan, no? Hindi po natin alam ang mga boundary, no? Ang mga esteros natin, ang mga riverways natin, cross multiple districts and multiple LGUs. So, yun po talaga ang tingin kong malaking maitutulong nitong NCR master plan na hopefully po, pupukpukin po natin na matapos na po by next year. Para once and for all po, meron at least for NCR, magkaroon na tayo ng totoong master plan na gagawin ng tama at i-implement ng tama. At sana po, pag ito'y natapos, pwede po itong i-replicate sa ibang mga lugar sa buong bansa na prone sa pagbaha. Salamat po. Maraming salamat, Mr. Chair. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.